Praise Release. Paglalambing inaawit ni Barbie Almabes ng Papuri 21 album, a composition by Mark Moses Valdelion. Magandang hapon ka, Agapa. Ito ang programang Praise Release sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat po sa mga kasama naming nakikinig sa PM Radio or anuman pong klaseng radio ang inyong pinakikinggan. We invite you to also join us sa atin pong febc.ph stream app. Sa mga Android mobile phones, pwede nyo pong i-download yan. And of course, sa mga nanunood naman sa atin on our YouTube channel, FEBC Radio TV, we hope you get to subscribe to that and also click that notification bell para lagi po kayong updated kung ano po ang aming mga iniere. Layo ng programang ito, magbigay ng encouragement, good news, wonderful songs, and of course, much-needed prayers that will uplift our spirit. Kaya naman po,
Samahan nyo kaming patuloy hanggang alas 7 ng gabi dito sa Praise Release on 702 DZAS Radio TV. Sabay ka sa amin kaagapay sa pag-awit. Nariyan sina Grace Estabilio, Hannah Placer, Aruel Mendoza at Tam Canareho, ang ating very own FEBC Jammers sa kanilang cover ng Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Una pa lang po yan sa mga inihanda nating awitin para sa inyo ngayong araw ng linggo. Do join me in declaring the word of God at this point from Isaiah chapter 25 verse 1 from the New International Version. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Our mighty God is a promise giver, kaagapay, and He is a promise keeper. Let's continue to hold on to God's faithful promises. Ang susunod na awitin, composition by Alan Mojica. Aawitin ito sa atin ni Faye Santos, pinamagatang Sa'yo Lahat ang Papuri.
sa'yo. Tanggapin mo, sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng papuri, kailan pa man. Panginoon, kahanga-hanga ka, wala kang katulad.
Isang bagong anyo ang nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba? Ang buhay niya'y pag-asa'y nakamtan. Isang bagong likha ang umilaw at tumanglaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus, si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng tao'y nagbabago, ang puso'y nililinis ni Kristo, kahit na anong sama nagkasalan. Ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig sa Kanya. Isang bagong likha ang umilaw at tumanglaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus, si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng tao'y nagbabago, ang puso'y nililinis ni Kristo, kahit na anong sama nagkasalan. Ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig sa Kanya. Ang buhay ng tao'y nagbabago, ang puso'y nililinis ni Kristo, kahit na anong sama nagkasalan. Ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig, kung mananalig, kung mananalig sa Kanya. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Praise Release over 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po si Aloha Cero and we have several praise reports for you as gathered by Brenda Santos. Malayo man, malapit din. Isang non-profit organization sa California handang mag-abot ng tulong sa mga estudyanteng Pinoy. Ito ang Pinoys in Pursuit of Learning o PIPOL na gumagawa ng iba't ibang activities para makalikom ng pondo at suportahan ang ilang pangangailangan sa distance learning. Alam ng grupo ang challenges ngayon ng mga guro at mga mag-aaral sa Pilipinas na walang gamit para sa new normal schooling ngayong taon. Kaya naman, naglunsad ito ng ilang fundraising projects. Nito lamang Friday, October 2, ginanap ang PIPOL, Pinoy Trivia Night Fun and Exciting Games tungkol sa history, culture at iba pang fun facts tungkol sa Pilipinas. Ang mga lumahok ay nagbahagi ng minimum donation of $20 at ang ilan nga ay nakapag-uwi pa ng gift card prizes.
Available rin ang exclusive people shirts and hoodies para sa iba pang nais makibahagi sa proyektong ito. Ang nalikom na pondo ay inilaan para sa printing needs, gadgets, subsidy for internet fees or pocket wifi ng piling estudyante. Isa pa sa layo ng grupo na ma-inspire ang marami pang kabataang Pinoy to become future leaders in technology-driven fields. Ang grupong People ay nabuo lamang last year ng Filipino immigrants and working professionals in the biotech, high-tech, software development, manufacturing, and research industries. At ngayon ngang may pandemya, mas nakita natin ang kahalagahan ng ating mga magsasaka. Supply ng fresh at healthy harvest, sagot nila. Kaya naman para sila ay ma-equip pa ang Pag-ahon project sa kanila'y nakasuporta. Pag-ahon o sa palay at gulay, may ani, hanap buhay, oportunidad at nutrisyon. Ito ang project initiative ng East-West Seed. Una nang natulungan at naturuan ang mga magsasaka sa Nueva Ecija ng mga makabagong pamamaraan ng pagtatanim, pag-aalaga hanggang sa pag-ani ng kanilang pananim. Dahil sa newfound skills at knowledge, 50 farmers sa Lupao, Nueva Ecija, tumaas ang kita sa gitna ng pandemya. Kasama rin kasi sa training kung paano nila tamang ma-market ang kanilang produkto sa direct buyers. Laking pasasalamat ng mga magsasaka dahil talaga namang naiangat ang kalidad ng kanilang pananim at syempre ng kanilang income. I'm sure marami tayong kwentong naririnig tungkol sa adjustments at challenges ng new normal learning. Sa Iloilo City, signal ang pangunahing kailangan ng maraming estudyante para makapasok sa kanilang online class. 1 kilometro mula sa bahay ang kailangang puntahan para makasagap ng signal. Ang mas malaking problema kapag na-lowbat, kailangang maglakad ng 1 kilometro pabalik naman para makapag-charge. Sa kwentong ibinahagi ni Teacher Hazel Villa, hindi niya napigilang maiyak sa sitwasyon ng kanyang mga estudyante. Isang beses nga habang nagtuturo raw siya, nagpaalam yung isa sa mga estudyante niya. 1 bar na lang teacher ang battery ko. At anytime, madidisconnect na ito sa klase. Kaya naisip ni Teacher Hazel, power bank ang solusyon para makatulong sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante. Ikinuwento niya ito sa isang dating estudyante niya. Agad naman siyang tinulungan at naghikayat pa ng ibang kaibigan. Sa kasalukuyan, 5 power banks na ang naibigay nila para sa ilang first-year education students. At hindi inakala ni Teacher Hazel na marami pa ang magpapahayag ng intensyong tumulong. Payo niya sa mga mag-aaral, patuloy lang na magsikap sa kabila ng mga pinagdaraanan. Pasasaan nga ba't meron at merong gagamitin ang Panginoon para tugunan ang mga pangangailangan. Baka ikaw kaagapay pwedeng maging alulod ng pagpapala para sa kasapatan ng iba. Sa kamatayan mo para sa buhay ko, kahit di karapat-dapat ako'y iyong inangan. Ibibigay ko ang lahat sa iyo dahil ikaw ang kasiyahang higit pa sa sapat. Ngayon nandito ka na,
O Diyos, Ikaw ang pag-asa. Dati pa ikot-ikot lamang, ngayon'y buhay ko'y di nasayang. At pinakita mo ang lahat nito'y nasa iyo lamang. Ang aking buhay, katotohanan, kagalakan. Ito'y sa kamatayan mo para sa buhay ko. Kahit di karapat-dapat, ako'y iyong hinangaan. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ikaw ang kasiyahan, higit pa sa sapat. Ito'y sa kamatayan mo para sa buhay ko. Di karapat-dapat, ako'y iyong ninangaan. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ikaw ang kasiyahan, higit pa sa Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagkat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi
napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsikay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsikay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsikay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsikay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day again I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise.
the chaos, in confusion, I know you're sovereign still. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. So when you call, I won't delay. This my song through all my days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. We give You praise. All my delight is in You, Lord. All of my hope and all of my strength, all my delight is in You, Lord, forevermore. All my delight is in You, Lord, and all of my hope and all of my strength. All my delight is in You, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring You praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. You can also watch this program on our YouTube channel, FEBC Radio TV. Please do subscribe to that channel and click the notification bell para marami tayong mga programang maaantay kapag po ito ay umi-ere na. Happy watching kay Marilu Kachin, kay Mac Droid ng Riyadh, sa pamilya niya dito sa San Jose del Monte, Bulacan, sina Marlon Almazan, sa mga anak nila na sina Marlon John and Raquel Don. Kay Kuya Benedicto Mendoza, Ron Valdez ng Cainta Rizal, Nita Puerto Liano, magandang hapon po. Narito naman ilan pang mga encouraging news na nalikom naman ni Abse Di Ferrer.
Paper Portrait in Exchange for Bond Paper. Isang proyekto na inilunsad ni Sheila Brobio, isang artist sa Albay. Balak niyang makapagbigay ng libreng bond paper sa mga schools kasi alam niya isa ito sa mga malaking pangangailangan para makapag-print ng modules. Gumagawa si Brobio ng paper portraits o isang uri ng pagpinta ng mukha sa pamamagitan ng patong-patong na papel. Bawat portrait na matatapos niya, kapalit ang isang rim ng bond paper na kasama sa donasyon para sa 2 schools sa Tabaco Albay na beneficiaries ng proyekto. Maraming salamat po sa ganitong klaseng initiative na nais magbigay tulong sa pag-aaral ng kabataan ngayong pandemya. Nagtulong-tulong naman ang iba't ibang organisasyon kasama ang Peace Camp at Bangketa Eskwela Foundation para makapaghatid tulong sa mga AITAS ng Porac, Pampanga. Tiniyak ng mga organisasyon na sa kabila ng pandemya, hindi mapag-iiwanan ng mga AITAS sa new normal schooling. Layon ng grupo na makapag-ipon ng pondo para sa online learning gadgets na gagamitin ng mga AITAS sa kanilang pag-aaral. Nakapagsimula na sila sa kanilang pag-iipon ng pondo nitong Setyembre para makabili ng 150 tablets, donasyon ito sa AITAS students. Sa kasalukuyan po, 10 tablets ang kanilang nabibili para sa mga estudyante at patuloy pa rin nakikipagtulungan sa mga nais makibahagi sa proyektong ito. Muli po, Peace Camp at Bangketa Eskwela Foundation. Salamat po! Sa kanyang 10 taon ng pagtuturo, sa halip na maghanda, naisip ni Teacher Jewish Dalos de la Victoria na mag-abot ng tulong sa mga kabataan sa kanilang lugar. Sa halip na gumastos para sa isang selebrasyon, ginamit na lamang ni Teacher Jewish ang pera sa pamamahagi ng school supplies at face masks sa kanilang lugar sa Santiago, Agusan del Norte. Nasa 30 students ang nabigyan ng supply sa kanilang lugar na labis na ikinatuwa ng mga batang nakatanggap ng tulong. Saludo po kami kay Teacher Jewish Dalos de la Victoria. Maraming salamat sa iyong dedikasyon bilang isang guro at mapagbigay na puso. Dapat sa pagsamba, kaluwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naising iibigin. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba, kaluwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naising iibigin.
Ako si Pastor Jim Villafuerte mula CBN Asia. Samahan mo po ako sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang mga kababayan po namin sa business sector. Alam niyo po, Panginoon, ang epektong nadulot ng pandemyang ito sa kanilang negosyo, sa kanilang pamilya, at sa kanilang buhay. Kasama na rin po ang mga trabahante ng kanilang mga businesses. Ang dalangin ko po, Panginoon, buksan mo po ang mga oportunidad sa kanila. Pasaganahin mo pong muli ang kanilang negosyo sa pamagitan ng pagbalik ng mga tao na mamimili, pagbubukas ng mga kalye na daraanan ng kanilang mga produkto, at pag-angkat na rin po ng mga produktong ito. Kayo po patuloy na kumilos sa aming gobyerno kung paano sila matutulungan sa iba't ibang bahagi ng kanilang pagninegosyo. Panginoon, humihingi po kami ng talino para sa mga business sectors namin, kung paano po nila maipagkakatiwala ang lahat ng ito sa iyo upang maalis po ang alalahanin sa kanilang puso at kaisipan. At kayo'y patuloy na magtiwala sa inyo. Dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, ng iyong gabay sa pang-araw-araw na pagdidesisyon. Patuloy po naming idinadalangin ang kanilang pananalapi. Hayaan mo, Panginoon, na buksan mo po ang turungawan ng langit at patuloy mong ibuhos ang iyong pagpapala sa kanila. Nakikita mo po ang kanilang puso. Nakikita mo po yung kanilang pagnanais na hindi lang magnegosyo kung hindi tumulong sa aming kababayan at gayon din po sa aming bansa. Hiling po namin, Panginoon, na pasiglahin mo pong muli ang aming pakikipagkalakal sa bawat bayan o sa kahit sa ibang bansa. Sa inyo lang po namin may pagkakatiwala ang lahat ng ito dahil kayo lang po ang may kapangyarihang gumawa ng mga oportunidad na ito sa aming mga kababayang nagninegosyo. Salamat po, Panginoon, dahil po may pagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ginagawa mo? Mukhang busy-busy ka dyan ah. Ito? Ayan o. Gumagawa ako ng DIY coin bank. DIY? Ah, do it yourself. Para saan yan? Naalala mo ba yung Change Can Change coin bank natin last year? Change Can Change? Yung coin bank na pinuno natin para i-donate sa FEBC? Puno na, diba? Tapos ngayon, dahil sa COVID-19, mas safe pa rin tayong magstay sa bahay. Kaya gumagawa ako ng sarili kong coin bank para makapag-ipon ako ulit para sa Change Can Change. Maganda ang idea yan ah. Pero teka, ang ganda naman ng design mo. Contest rin kasi ito. May chance na manalo ng special gifts from FEBC, ang mga pinaka-unique at creative na coin bank design. Talaga, contest? Gusto ko ring manalo ng prizes. Paano ba sumali dyan? Simple lang. May age limit ng contest na to. Para lang ito sa mga 4 years old to 14 years old. Game! Step 1. Mag-register online sa changecanchange.febc.ph/join at magpatulong sa daddy o mommy para sa pagsagot ng form. Step 2. Make your own DIY coin bank. Picturean ang gawa mong coin bank at i-upload sa Facebook o Instagram. Don't forget your name, age, at grade level at itag ang @FEBCPH at lagyan ng official hashtags. Hashtag C3DIYCoinBank and hashtag ChangeCanChange. I-like mo na rin ang FB page ng FEBC Philippines at Instagram para makita ang updates tungkol sa contest. 6 winners ang mapipili based on originality, creativity, at number of likes and hearts. Kaya wag nang magpahuli! Sali na sa Change Can Change DIY Coin Bank Contest! Alam mo bang hinahawakan mo ang iyong mukha ng 23 times per hour? Ngayon pa nga lang naiisip mo ng hawakan, either ang ilong, bibig o mata mo. Batay sa pag-aaral, ang paghawak sa mukha ay bahagi ng automatic reflex. Ibig sabihin, ginagawa mo ito kahit hindi ka na nag-iisip. Kapag nasa-stress, natutuwa, nahihiya, natatakot. Ang paghawak sa bahagi ng mukha ay ekspresyon ng non-verbal emotion. Kaya lang, ang mata, ilong at bibig ay portal o daanan ng infectious disease. Sa loob lamang ng ilang segundo ay maaaring makapasok ito sa iyo. Ano ang pwedeng gawin para maiwasan?
Maging aware na hahawakan mo ang iyong mukha. Makakatulong ang awareness para maisip mo kung dapat ba o hindi ito dapat gawin. Itali ang buhok para hindi mangati ang mukha at iwasan ang mga bagay na magiging sanhi ng discomfort ng mukha. Higit sa lahat, mas dalasan ang paghugas ng kamay alang-alang sa kalinisan. Paalaalang hatid ng iyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan. Ang hirap naman nito. Puno na ang piso para sa radyo coin banks ko, pero hindi ko alam kung paano ko isasauli dahil sa lockdown. Ay Mika, solve na ang problema mo. Oh? Papaano? Bukas na ang bookstores drop-off centers na kaagapay ng FEBC. Pwedeng-pwede mo nang ibalik ang piso para sa Radyo Coin Bank sa pinakamalapit na bookstore branch. Talaga? Buti naman. Ikaw, yung piso para sa Radyo Coin Bank mo, kamusta naman? Oy, active ako. Pinuno ko na kaagad ang coin bank ko at naideposito ko na sa bangko. Papaano yun? Mag-text ka sa FEBC sa 0947-333-5605. Tapos, bibigyan ka nila ng instructions kung paano i-deposit ito sa bangko. Ang galing! Pati ang pagtulong natin sa FEBC, digital na rin. Biro mo, ang coin bank ko pwede na rin pala i-deposito sa bangko. Kaya nga, di ba? I-share mo na ang good news sa friends para maibalik na rin nila ang piso para sa Radyo Coin Bank at makatulong sa ministry ng FEBC. Wait, pwede favor? Samahan mo ako mamaya sa bookstore. Bakit? Ilan ba yung piso para sa Radyo Coin Banks mo? Mga 3 lang naman. Ang bigat eh. Ah, okay. Sige, magkita tayo mamaya. Basta, magdala ka ng alkohol. Yung quarantine pass mo, dalin mo na rin ha. At huwag kalimutan ng face mask. Narito ang mga bookstores drop-off center na maaari ninyong isaoli at makakuha ng bagong piso para sa Radyo Coin Bank. Back to the Bible Bookstore, CLC Bookshop Malolos, CLC Bookshop Valenzuela at Philippine Christian Bookstore branches. Alabang Muntinlupa, EDSA Cubao, Farmers Plaza, Imos Aguinaldo, Los Baños Laguna, Makati Bethany, Masagana, Monumento, SM Dasmariñas, SM Fairview, SM Marilao at SM Santa Rosa Laguna. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o 0927-778-6909. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang 72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Ikaw ay Diyos. Praise Release. Sa aking pagtahak sa landas ng buhay, iba't ibang pasanin ang masusumpungan. Minsa'y may kalungkutan,
minsa'y may pangamba, walang katiyakan at pag-asa. O kay sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliranin nararanasan ko. Di man maunawaan paraan niya't kalooban, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Ang pagtitiwala ko, may mga bagay na di maintindihan, na ang dakilang Diyos lamang ang tanging may alam. Subalit nung si Kristo ay nakilala ko, isip na payapay aking natamo. Kay sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliranin nararanasan ko. Ang puso ko'y panatag sa biyaya niya't kalinga, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Sadyang karapat dapat siyang papurihan. Ang buhay at lakas ay ilalaan kay Jesus. O kay sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliraning nararanasan ko. Di man maunawaan paraan niya't kalooban, kay Jesus pa rin kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Ang puso ko'y panatag sa biyaya niya't kalinga, kay Jesus pa rin, kay Jesus pa rin, kay Jesus pa rin, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. More good news on our program. Salamat, Kayla Escalante. Libreng learning essentials ang alay ng isang youth council mula sa Mangan Vaca sa Subic, Zambales. Inulunsad nila ang isang programa na naglalayong makapaghatid tulong sa mga estudyante ngayong new normal. Hatid nila sa mga senior high school at college students ang mga online learning essentials gaya ng flash drives, earphones, cable light at face mask. Maaaring ito ay simple lang sa iba, pero malaking tulong na ito para maging komportable ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Makatutulong ang flash drive para dito ilagay ng mga estudyante ang kanilang pinag-aralan. Ikinakabit naman ang cable light sa USB port ng laptop para maghatid ilaw sa mga estudyante kung mag-aaral sa gabi. Talagang malaking tulong mga ito sa mga kabataan nating mag-aaral. Sa Naga City naman, hinangaan sa social media ang ginawang kabutihan ng isang pulis. Makikita sa larawan na uploaded sa social media ang ginawang pag-alalay ng pulis sa lalaking naka-wheelchair na makatawid ng ligtas sa daan. Kinilala ang pulis na si Police Senior Sergeant Charito Hernale Dico na isang waray noon na bagong destino sa Naga City Police Office.
Kwento ni Sergeant Dico na yung lalaking naka-wheelchair ay si Luis Borse, 58 years old. Dumadaan ito tuwing tanghali para mamalimos sa Naga Metropolitan Cathedral hanggang gabi na. Hindi lamang sinigurado ang kaligtasan ni Tatay Luis sa pagtawid ng kalsada, tinayak rin ni Sergeant Dico na nakakakain na ba ng hapunan nito. Sa gayon ay makapagpahinga na lang ito pag-uwi sa kanyang tahanan sa Barangay Balatas. Inaabutan niya ito ng sobra nilang pagkain, maging ng konting pera na may panggagastos araw-araw. Hindi naman pala ito ang unang beses na nagpakita ng kabutihan si Sergeant Dico. Noong siya ay parte pa ng 501 Maneuver Company ng PNP Camarines Sur, nagbigay rin siya ng ayudang pagkain sa mga bata sa Barangay Panoy Poyan. Hindi pa naman dito natatapos ang nais ni Sergeant Dico na matulungan si Tatay Luis. Balak niyang dalhan ito ng grocery kapag nakapag-off siya sa trabaho. Ito ay para umano hindi na kailangan pang mamalimos ni Tatay Luis, lalo ngayong kumakaharap tayo sa pandemya. Mula sa mapait na karanasan, itinuturing na biyaya ng 42-year-old na si Kevin ang 1.5 taon niya sa loob ng piitan sa bayan ng Libmanan. Na-discover niya kasi na hindi lamang pagpipinta ng mga karatula ang kaya niyang gawin, kundi maging ang pagpinta sa canvas. Ibinahagi niyang dahil sa tulong ng programa ng BJMP Libmanan, basta siyang nakadiskubre ng kakayanang ito. Madalas niyang ipinta ang makulay na mukha ng mga aso, pawikan, mga bulaklak at iba pang may buhay, maging ang mga tanawin. Aabot ang halaga ng mga painting niya mula 1,200 hanggang 1,600 pesos. Pinapadala niya ang bahagi ng kanyang kita sa kanyang pamilya, lalo na sa 2 anak niyang nag-aaral pa. Masayang masaya si Kevin at hindi nagsisisi dahil dito nga sa piitan niya nakilala ang Panginoon at na-develop pa ang skill sa pagpipinta. Hinihikayat naman ni Kevin ang kapwa persons deprived of liberty na makiisa sa mga activities na isasagawa nila bilang pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week maging sa scheduled free livelihood webinars. Kaagapay, kung meron po kayong mga good news or good deeds tulad nitong mga narinig natin, please do share with us your stories. Email it to us, dzasinfo@febc.ph. Kung walang haligi, liwanag man, tila ay nagkukupli. Marami sa mga anak, sila'y naguguluhan, nagtatakot sa kani-kanyang damdamin. Kung ang tatay ay haligi, manatiling matatag, at ang nanay ang siyang ilaw, mahalin ang magliwanag. Mga anak, sakop lang, hayaan mong lingapin ka, pangarap mo'y makakamtan, pag-asa ay iyong hakkan, ang iyong pamilya, mahal niyo sa tuwina, tahanan, tahanan. Pamilya ay may tuturing, regalo ng Diyos sa atin, daluyan ng ligaya at kalinga. Maging ugali lamang na sa Diyos mananangan, tahanan ay lubos na sisigla. Kung ang tatay ay haligi, manatiling matatag, at ang nanay ang siyang ilaw, mahalin ang magliwanag. Mga anak, pasakop lang, hayaan mong lingapin ka, pangarap mo'y maka
ay haligi, manatiling matatag. At ang nanay ang siyang ilaw, mahalin ang magliwanag. Mga anak, pasakop lang, hayaan mong lingapin ka. Pangarap mo'y makakamtan, pag-asa iyong hakan. Ang iyong pamilya, mahal niya sa tuwina. Tahanan, 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 oh, tahanan, tahanan. Buhay na walang pag-asa, nag-iisa, kay gulo at puno ng luha. Akala ko'y wala ng pag-asa, ang katugunan ay di ko makita. Ang akala ko'y wala ng katugunan, at ang natitirang pag-asa'y isusuko ng tuluyan. Iniabot mo ang iyong mga kamay, at sa iyong liwanag ako ay nakay. Handog ko sa iyo'y aking papuri, awit ko sa iyo ay panwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat. Jesus, ikaw ay karapat-dapat. Buhay na hindi payapa, nangangamba, di alam ang patutunguhan. Akala ko'y wala ng pag-asa, katugunan ay di ko makita. Nang akala ko'y wala ng katugunan, at ang natitirang pag-asa'y isusuko ng tuluyan. Iniabot mo ang iyong mga kamay, at sa iyong liwanag ako ay nakay. Handog ko sa iyo'y aking papuri, awit ko sa iyo ay panwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat. Jesus, ikaw ay karapat-dapat. Ang buhay ko'y iyong binago, sugat ng aking puso'y hinilom mo, kaya't ikaw ay karapat-dapat. Jesus, ikaw ay karapat-dapat. Tungkol ko sa iyo'y aking papuri, awit ko sa iyo ay panwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat. Jesus, ikaw ay karapat-dapat.
Bakit ganyan ang iyong pagtingin? Wala namang katangiang kaakit-akit o kay hiwaga ng iyong pag-ibig. Oh, bakit nga ba? Bakit nga ba ako'y iyong minahal? O bakit nga ba? Bakit nga ba kay lalim ng iyong pag-ibig sa akin? Kahit ako'y puno ng kasalanan, nakuha pang ako'y ipaglaban. Hindi na ako iniwanan ni pinabayaan. Kaya, O Diyos, ako'y sa'yo lamang. Bakit nga ba ako'y iyong minahal? O bakit nga ba? Bakit nga ba kay lalim ng iyong pag-ibig sa akin? Jesus, anong nakita mo sa'kin? Gayon na lang ang iyong pagtingin. Bawat katangiang hindi kaakit-akit o siyang nilinis ng iyong pag-ibig. Oh, bakit nga ba? Bakit nga ba ako'y iyong minahal? O bakit nga ba? Bakit nga ba kay lalim ng iyong pag-ibig? Oh, bakit nga ba? Bakit nga ba ako'y iyong minahal? O bakit nga ba? Bakit nga ba kay lalim ng iyong pag-ibig sa akin? Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 00415-0366-783.
at Metrobank current account number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Para mas maraming makaiwas sa pagkalat ng COVID-19, sundin lagi ang Bida Solution ng Department of Health. Alam mo bang dahil sa Bida Solution, maaaring mabawasan ang virus transmission sa 96%? Magandang balita ka, Agapay! Kaya, Bida Solution! Para hindi malimutan, sundin lang ang Bida Checklist. B. Bawal ang walang face mask at face shield sa lahat ng lugar. I. Isanitize lagi ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro o panatilihin ng safe distance na 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon. Kaya kaagapay, laging tandaan ang Bida Solution at maging bida sa solusyon. Makinig sa 10,000 Reasons and More, mga awitin at refleksyon sa kabutihan ng Panginoon. 10,000 reasons to say I love you. 10,000 reasons to show that you care. 10,000 reasons to thank your spouse. 10,000 reasons to hug your child. 10,000 reasons to affirm your friend. Most of all, 10,000 reasons to praise God for all that He has given you today. As you start your day right, here are 10,000 reasons and more to be a blessing to someone today. 10,000 reasons and more. Linggo, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Dito yan sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. Maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Praise Release. Ilan pang mga kwentong nakalap naman ni Aruel Mendoza na magpapangiti sa atin. Isang college instructor sa Tandag City, Surigao del Sur ang namahagi ng mga reading materials na gagamitin sa distance learning. Sa katunayan, nag-viral sa social media ang pagtawid ni Teacher Moises Palomo sa isang sapa para maibigay ang mga ito sa mag-aaral. Ayon sa guro, naglalakad sila sa tulay kaso nabali yung kawayan. May mga nahulog na reading materials kaya try niyang inabot. Nahulog din siya. Nabasa rin siya at maging ilang mga reading materials na ito. Ligtas naman po ang guro at matagumpay na naibigay ang mga reading materials sa mga bata. Bahagi ito ng kanyang advocacy project na distance learning amidst the pandemic. Naniniwala si Teacher Palomo na ang edukasyon ay isang karapatan at umaasa siyang matulungan ang mga estudyante sa kanilang lugar na maging abot kayang edukasyon sa kabila ng pandemya. Dagang salamat kaayo, Teacher Moises Palomo, sa iyong ipinakitang pagmamalasakit. Kaya patuloy po ang ating prayers kasi bukas na October 5 ang simula ng school year 2020-2021 for our public school students. Hinahangaan ngayon ang isang 59 anyos na bike vlogger sa Alabang, Muntinlupa dahil siya ay naglilibot, namimigay ng laruan para sa street children.
Para makakuha ng pambili ng laruan, niyayaya ni Tatay Joey Bello ang mga taong nakakasalubong niya na manood ng kanyang vlog. Kuya, nood ka sa vlog ko ha, kahit isang view lang. Ito ang sabi ni Tatay Joey kay Joseph Eliseo, isang netizen. Sa laysay ni Eliseo, naglalakad siya sa kalye ng Montiliano nang tawagin ang kanyang pansin ng lolo biker at abutan siya nito ng flyer. Hinihimok siya nitong panoorin niya ang kanyang vlog sa YouTube channel. Alam naman ni Joseph Eliseo na hindi sapat ang isang view para kumita si Tatay Joey. Ang ginawa niya, inanyayahan rin niya ang ibang netizens na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Mula sa 323 subscribers noong September 19 lang ha, nasa mahigit 192,000 na ang subscribers ng channel ni Tatay Joey. Sa ngayon po, marami ng mga bata sa kanilang lugar ang masayang nabahaginan ni Tatay Joey ng mga laruan. Saludo po kami sa inyo, biker na, vlogger pa, at likas na mabuting puso pa. Pinakita sa atin ni Tatay Joey na sa kabila ng pandemyang ito, hindi pa rin dapat nating kalimutan pasayahin ang ating kapwa, lalo na ang mga bata. Suportahan po natin ang kanyang mabuting ginagawa by watching his vlogs and subscribe to his YouTube channel, Bike Camper J. Bello. #Bayanihan para sa kamag-aral. Yan po ang ipinamalas ng mga estudyante ng Philippine Normal University o PNU. Matapos tulungan ng kanilang mga kaklase na hindi makadalo sa online class dahil sa kakapusan ng pera para sa gadget or sa internet data. Sa kanilang pagmamalasakit, inilunsad ng OB Tech 19 mula sa PNU ang proyektong 9 para kay B, upang punan ang pangangailangan ng mga mag-aaral mula sa kanilang section ngayong isinasagawa ang bagong paraan ng pag-aaral. Bakit nga ba 9? Well, sa 9 pesos na ibibigay bilang donasyon, mag-aalay sila ng token sa pamamagitan ng calligraphy art, tula o sketch bilang pasasalamat. Ang munting tulong na ito ay makapagbibigay ng load para sa mga mag-aaral na umaasa lang sa mobile data. Gayon din ang pagbili ng mga gadget para naman sa mga wala nito at kailangan sa pag-aaral. Saludo tayo sa malikhaing pagtulong ng mga estudyante ng PNU. You are here, you're moving in our midst. And I worship you, and I worship you. You are here, you're working in this place. And I worship you, and I worship you. You are here, you're moving in our midst. And I worship you, and I worship you. You are here, you're working in this place. And I worship you, and I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
There is peace in the middle of the storm when we understand the source of where our help comes from. The voice that spoke the universe into being is the same one that whispers in my heart, be still, and I will not listen to these impossible speeches, for I've tasted and seen how my God is at work in every valley and every mountain I face, every famine and lack. In the wilderness He makes ways. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Tunay ngang mahirap ang mabuhay sa mundo. Maraming pagsubok sa buhay mo. Sa bawat araw ay dumarating ang iyong mga suliranin. Nasasabi mo tuloy na tama na, pagkat suliranin di mo na kaya. Sumisigaw ang damdamin mo at isipan, tunay ngang ika'y nahihirapan. Kung bigo ka man ngayon, o kaibigan, ituring mong ito'y pagsubok lang. Kahit puso'y nasugatan at ngayon'y nagdaramdam, Diyos ay naroon, dapat mong malaman. Sa Kanya mo lang ilagak ang lahat. Pangako na Siya ay laging tapat. Papawiin niya ang iyong lungkot, kung ika'y sa Kanya ay dudulog. Kung bigo ka man ngayon, o kaibigan, ituring mong ito'y
pagsubok lang. Kahit puso'y nasugatan at ngayon'y nagdaramdam, Diyos ay naroon, dapat mong malaman. Kaya tumawag ka, humingi at ika'y pagbibigyan. Hanapin siya at masusumpungan. Pumatok ka sa pinto at ika'y pagbubuksan. Pagpapala ng Diyos ay iyong makakamtan. Kung bigo ka man ngayon, o kaibigan, ituring mo ito'y pagsubok lang. Kahit puso'y nasugatan at ngayon'y nagdaramdam, Diyos ay naroon. Diyos ay naroon. Diyos ay naroon, dapat mong malaman. Maraming salamat po sa ating mga masisigasig na mga kasamahan dito sa estasyon. Producer Grace Estabilio with our FEBC Jammers, Hannah Placer, Aruel Mendoza, Tam Canarejo. For the resourcefulness of our praise items gatherer, Abse Di Ferrer, Aruel Mendoza, Brenda Santos, and Kyla Escalante. Sa control naman po, nariyan ang ating mga kaagapay, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, at JV Tabua. Our broadcast engineers, Chester Banzuela, Reynaldo Pagador, at si Kuya George Cristobal ng Bukawi Transmitter site. Mula naman sa ating RTV teammates, Chris Rosete and Wen Balatukan, ako po si Aloha Cero. Siyempre, maraming salamat sa iyo kaagapay na sumama sa amin, nakinig sa praise release for the past 2 hours dito sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We will end this program with this reminder from the book of Psalms, chapter 28, verse 7, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song, I praise Him." Pakatandaan mo kaagapay, minamahal ka ng Panginoon. Pag-ibig niya sa'yo'y inialay, di matutularan ni numan kanyang kadakilaan. Biyaya niya'y sapat kailan paman, hindi kanya pababayaan. Yakap ka ng Diyos sa bisin niya, sa puso niya. Minamahal ka ng Panginoon, kahit ano pa man ang buhay mo noon, kanyang babaguhin pagpapalain. Minamahal ka ng Panginoon, papasukin mo siya sa iyong puso, naghihintay siya sa iyo. Sa lilim ng kanyang kaligtasan, tunay na may kapayapaan, mararanasan ang kagalakan, kanyang kapangyarihan. Sabay-sabay tayong umawi. Minamahal ka ng Panginoon.
minamahal ka niya. Praise Release.